Kumusta mga sir? Happy New Year. So this is our Suzuki Espresso AGS 2024 model. But na-acquire namin siya nitong September 2023. So meron lang tayong extra dito. So gagawin lang natin ng walk around yung labas and loob niya para malaman nyo yung details if you're planning to purchase Suzuki Espresso AGS or nagtitingin-tingin kayo ng hatchback. So sa mabilisang tingin, isa siyang hatchback. So mukha lang siyang SUV na mas maliit. So pag tinawin nyo siya sa mga SUV, Fortuner, Montero, mga ganyan, mukhang mas batang kapatid lang nila. So hindi siya yung karaniwan na hatchback ang dating. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura ko kapag tinabihan nyo sa sasakyan. So ang height ko is around 5'9 or 5'10. Okay, so simulan natin sa side na to. So nandito yung headlight natin. Ayun yung ilaw ng headlight, park light, then signal light, which are halogen lahat. Lahat ng ilaw niya ay halogen. Then pababa, wala tayong daytime running light or fog light. Pero meron tayong ganitong design kung saan yung ibang owners ay dito naglalagay ng fog light or daytime running light. Then dito sa side na to, nandito yung cover kung saan nilalagay yung hook in case na magpapatow. Hopefully not. Then ito ay plastic. Ito plastic. Then papuntang gitna, ito yung akala ko before kami mag-purchase is open to. Itong panel na to. Yung pala sarado siya. So design lang siya. Akala ko dati air vent siya pero open dito sa sides na to. Sa papuntang radiator open. Suzuki logo sa gitna. Then sa kabilang side, same lang. Ang difference lang is wala yung, syempre yung lagayan nung sa toe, yung sa hook sa toe kasi meron na sa kabila. Then pataas, isa lang yung labasan ng wiper fluid natin, tapos dalawang wiper. Then sa taas is yung radio antenna natin. So hindi siya shark's fin na antenna, regular antenna lang. Dito naman tayo sa side ng driver seat. Ito yung driver seat, pero start tayo sa side na to. This is lata, tapos repeater ng signal light, which is halogen din. Wala tayo sa side mirror, nandito siya nakalagay. Then pababa syempre yung gulong natin na size 14 alloy na dual tone. Ang size ng gulong natin ay 165/70 R14. Tapos naka-disc brake yung unahan. Tapos ito, kung mapapansin nyo, meron tayong mudguard, pero ako na yung bumili tsaka nagkabit niyan. So hindi to kasama. Medyo madumi lang kasi ginamit ko siya kagabi and medyo maulan. Yung driver seat natin, side mirror, which is manual fold. Pag manual fold, hawakan nyo lang siya ng buo tapos push. Yan. Then pabalik, dahan-dahan kasi pumipitik yan. May spring sa loob yan. Pero yung salamin ng side mirror natin is power adjustable. Driver seat lang yung may susian. Then the rest ng pinto, bukod yung sa likod, ay wala nang susian. So dito sa side sa likod, so nasa driver side yung lagayan natin ng gas. Tapos same ng gulong sa harapan. Ang pinagkaiba lang is this drum brakes, yung likod. So punta tayo sa kabilang side. So sa kabilang side, same lang. Meron tayong repeater dito sa signal light pero wala sa side mirror. Then syempre same lang ng gulong sa kabilaan. Then tulad ng sabi ko, wala tayong susian dito sa side na to tsaka sa likod. So sa likod, ito yung salamin natin. Meron tayong third brake light dito sa loob. Papakita natin mamaya pag nasa loob na tayo. Tapos wala tayong wiper sa likod. Meron tayong Suzuki emblem sa gitna. Tapos sa ilalim niya yung susian. So ito yung isang way para buksan yung itong likod na to. Then pababa meron tayong espresso na emblem dito. Then sa kabila is wala. Ganito na yung style ng mga bagong AGS ngayon. Yung dati kasi kabilaan may emblem. Tail light natin, nandito brake light, tapos signal light, then reverse light, which are halogen lahat. Tapos meron tayong reflector dito sa baba.
Tapos meron tayong dalawang parking sensor sa likod, as this is plastic lata. Ito lata din to. Tapos sa kabila, ito yung late na napapansin ng ibang owners. Sa kabilang tail light, wala tayong reverse light sa right side. So left side lang tayo meron. Not sure kung anong reason, pero ang alam ko yun yung Euro standards ngayon. Tapos pababa, meron din tayong reflector. Syempre plastic din to. Plastic. Then lata. Bago ko makalimutan, ang ating ground clearance is 180 mm. Based sa na-search ko, Suzuki Expresso may pinakmataas na ground clearance na 180 mm. Yung iba naglalaro around 160. Ang pinakamababa ko na-search na pinakamababa ang ground clearance is Kia Picanto ata, which is 155 yata. Yung iba nasa 160 na. Ang pangalawa sa mataas is Suzuki Celerio na 170 yata yung ground clearance niya. Okay, sa loob naman tayo. So, simulan natin dito sa likod. Sara lang natin. Yan. Tapos, gamit tayong susi sa pag-open. Ito yung isang way. Twist nyo lang. Yan. Open na siya. So, syempre, hindi siya powered tailgate. Ganyan lang siya. Tapos, nakalimutan ko yung tawag dito, pero ayun, patungan siya. Tapos, taguan din para hindi visible yung mga gamit dito sa ilalim in case na nakasara tong pinto na to. Tapos, natataas siyang ganyan. Pero pwede nyo rin siyang tanggalin kung gusto nyo. Ayan, nakasabit lang siya dyan. Pero make sure na kapag tinanggal nyo tapos binalik itong lock na dalawa, papasok dito. Para pag nagbiyahe kayo, hindi siya maalog. Yan. May click yan. Yan. Wait lang, tanggalin lang natin to. Tapos dito sa loob, meron tayo jack. Tapos nandito yung early warning device. Nandito rin yung nilalagay na hook para sa tow. Tapos nandito yung pantanggal natin ng spare tire tsaka ng gulong. Ito sinasabing freebies to, pero dapat kasama talaga to upon release ng sasakyan. So yung iba kasi nalalate yung ibang freebies like seat cover tsaka matting, pero ito make sure upon release mabigay sa inyo. Tapos ito, tong matting na to binili ko lang to sa Shopee, so hindi to kasama. Wait ako lang. Ayan, may Espresso na logo, made of rubber or plastic siya. So nilagyan ko to para in case na maglalagay ng basa is hindi sisipsipin pababa nung matting, nung stock na matting ito. Tapos ito, binili ko lang din to, ako na naglagay nito. Inipit ko lang. Ano to yung ginagamit sa mga speaker. So nilagyan ko kasi ito bare, yung stock kasi labas yung yung kaha. So pag naglalagay minsan ng karga, di naiiwasan magasgasan. So para malesen, nilagyan ko niyan. So tanggalin lang natin to para mapakita ko yung spare tire. So kung stock lang, ganito ang itsura niya. Yan, ganyan. Ito yung original na cover ng spare tire. Tapos meron yan dalawang butas dito na hilain nyo lang para makita yung spare tire. Ayan, yan yung spare tire natin. So Tansan type siya. Di siya kasama nung, di siya katulad nung alloy na mags natin. So ito, I suggest regularly nyo i-check kasi yung iba hindi nila alam, nag-iipon na ng tubig sa loob, which means may tagas yung sasakyan. Tapos dito naiipon kasi ito yung may pinakamababa sa sasakyan. So pag sara, balik nyo lang, ayusin lang natin. Ito, pasok dapat yan dyan. Ito. Tapos babalik ko lang yung mating ko. Okay, tapos sa taas ito, nandito yung, ayan, kita sa reflection ng salamin, yung third brake light na sinasabi ko. Then ito hindi to kasama to ng dashcam na pinakabit ko. Yan yung dashcam ko sa likod. Tapos punta tayo sa loob.
So sa loob, simulan natin dito sa mismong pinto. So meron tayo dito pambukas ng pinto. Nandito yung lock. So manual yung pagbukas and pagsara ng bintana natin. Ayan. So medyo matigas pa yung sa akin kasi bihira ko lang siya magamit. Tapos meron tayong maliit na bulsa dito. Wala tayong speaker. Tapos meron tayong child lock. So yung child lock, yan yung kapag naka-activate siya, ito naka-off. Pero kapag naka-on siya, hindi mabubuksan yung pinto from inside. So sa labas lang siya pwede buksan. Tapos sa seats natin, cotton yung seats. Ito yung itsura. Tapos meron lang siyang ganitong design sa gitna, saka sa likod. Tapos cotton na. Tapos yung gilid is synthetic leather. Same dito. Leather to, tong gilid na to. Tapos sa headrest is cotton yung gitna, tapos leather yung gilid. Tapos sa seatbelt, meron tayong tatlong seatbelt. So ang registered sa kanya is 5-seater siya, pero yung headrest niya is dalawa lang sa likod. Pero yung seatbelt niya is tatlo. Dalawang ganitong itsura, tapos isa na yung pangbewang lang. Ayan, ganyan. Tapos isofix na rin siya. So para sa mga gumagamit ng car seat, yung pang baby. Yung kabilang pinto, same lang naman dito. Pasensya na dito sa kalat. Dito kasi yung ginagamit naming parang cover sa upuan kapag nagsasakay ng aso. Tapos sa floor, itong coil matting, ako na naglagay nito. Meron ako nung matting from Casa. Ayan. Ito yung free, pero ito pa rin yung inibabaw ko para hindi malas pagkagantong bigay na matting. Tapos yung kung madelay yung matting nyo tapos wala pa kayong lalagay, ganito yung itsura nya. Manipis lang. Tapos upuan natin, pakita ko sa inyo yung legroom tsaka headroom. So by the way, plastic pala to lahat, no? Plastic, mga textured na plastic. So nakaupo na tayo. As of now, yung itong driver seat, nakaset siya na naka-atras ng todo dito sa likod. So ito yung pinaka worst na space na pwede nyo makuha sa likod. Kung kasi yung height ko na around 5'9 to 5'10. So ito yung legroom. Medyo may hangin pa to. Ayan, gawa lang ng seat cover. Ito din yung free na seat cover galing Casa. Pero kung walang seat cover, ganito yung itsura nya. Leather yung likod. Tapos leather din yung sides. Tapos ito nga, ito yung head, yung legroom, ganyan kalaki. Pero kung titignan nyo yung legs ko, naka 90 degrees siya, so comfortable siya. Yung sa paa ko naman, walang laman to, itong ilalim ng driver seat. So kung walang nilagay na gamit dyan, kasya yung paa nyo dyan. Pero mas comfortable yung ganito. So hindi naman siya tumatama. And may legroom pa sa tuhod. Ayan, sa headroom naman, ito currently sandal tayo sa headrest. So may headroom pa, kasya pa yung kamay ko. Ayan. Pag nakasandal tayo sa headrest, so normally ganitong position kapag natutulog. Kung kunyari na sa kakaupo ka lang sa biyahe tapos tinitignan mo yung daan or nagpo-phone, normally hindi naman nakasandal sa headrest. So pag ganun, mas malaki yung headrest. Ayan. Kasi kung mapapansin nyo, mas mababa tong part na to, yung mas malapit sa headrest compared dito sa unahan. Kabilaan, merong ganito hawakan dito and dito. Tapos sa gitna naman, meron lang tayong lagayan dito kung saan namin nilalagay yung air freshener para abot hanggang likod. Pero kung walang ganito, ayan, may maliit lang na bulsa dyan. So walang air vent dito sa likod. Tapos kung may uupo naman sa gitna, makita ko lang sa inyo, peso tayo sa gitna. So kung sa gitna, hindi na kasya yung paa ko. So size ng paa ko sa Adidas ay 11. Kung papansin nyo, hindi na kasya yung paa ko, nakatabingi na kasi tama. Actually mas malaki yan, tatakpan lang itong, ayan o, tatakpan lang nung mating ko, pero mas malaki siya. So nakaganyan na yung paa, pero legroom okay pa rin. Though yung sa katabi medyo sasakupin na natin, so
Ang suggested lang dito para comfortable is bata yung uupo sa gitna. I think yun lang sa likod. By the way, last pala. Itong sandalan is natutumba to. Kailangan nyo lang i-adjust yung headrest, tapos hilain nyo to pataas. Hindi ko napapakita kasi mahirap, mag-isa lang tayo ngayon. Ito, hilain nyo lang to, kabilaan yan. Ayan. Tapos ang gagawin nyo sa seatbelt, dito tayo mas maliwanag. Sorry, palingon-lingon tayo. Gagawin nyo sa seatbelt, merong butas dito na abang. Itong patusok ng seatbelt, dyan nyo siya ipapasok. So, ipapasok nyo lang siyang ganyan, para hindi siya sagabal kapag finold nyo itong upuan. So, bago pala tayo pumunta sa harap, so yung likod, para lang sa ma-visualize nyo kung gaano kalaki yung kasya. Kasi kung kailangan nyo ng number, kung ilang liters, available naman siya online. Pero kung gusto nyo ma-visualize kung gaano kalaki yung kasya, so meron tayong video dito na payong. Ito yung payong ng video na malaki. Meron kasi sila mas maliit. So kapag nilagay ko siya ng ganito, pagpaiga, di siya kasya, tatapas. So kailangan nyo siyang iganyan. Tapos dito, kasya siya ng lapat pag naka-diagonal. Pero pag straight, ayan, hindi siya lapat. Ayan, may space sa ilalim. So yan yung space niya para lang ma-visualize nyo. So yun, punta tayo sa passenger seat. So sa passenger seat, almost same lang sa likod. Meron tayong bulsa dito, nandun yung lock natin ng pinto, pambukas ng pinto. Ang difference lang is wala kayong makikita na pambukas ng bintana natin. Kasi nandun siya sa gitna, nakalagay. Papakita natin na mas malapitan mamaya. Tapos meron na tayong lagayan dito. Tapos lagayan ng bote dito. So ang na-try na namin na kasya dito is yung Aqua Flask na 18 ounce. Yun yung sure kami na kasya. Yung pataas nun is alanganin na. Tapos meron tayong speaker dito. Tapos bago kayo pumasok dito sa lower part ng passenger seat, makikita nyo yung Maruti Suzuki India. Tapos yung chassis number nyo. Tapos yung engine natin, not sure kung kita. Ayan o, medyo kadikit kasi, K10C. Tapos yung color code, ayan, andyan yung color code natin. So ang unit natin is gray, pero kung kailangan ng code, dito nyo siya makikita. So punta tayo sa seats. So nandito yung pang recline ng sandalan. Tapos manual na adjust, tinataas lang to, tapos hilahin nyo pataas or pa forward or palikod, depende sa gusto nyo. Saka ano lang yan, may rail lang siya. Tapos sa seats, synthetic leather yung sides, cotton yung gitna. Tapos meron lang ganitong design. Tapos sa taas, nakakabit na yung headrest niya, so hindi siya na-adjust. So one thing na dapat nyo mapansin dito sa seats ng driver seat at passenger seat is, kung mapapansin nyo, palubog siya. Yan. So kanya-kanyang preference na yan kung trip nyo or hindi, pero sa akin mas okay na mas palubog siya. Ito pala yung bigay na matting. Tapos yung coil matting dito yung nilalim ko. Pero kung wala pa kayong mga ganyan, ito yung itsura niya, naka-plastic pa siya. Tapos sakay tayo. So hello, sakay ka? Sakay ka dito? Kala niya alis tayo. Ayan, ganyan siya. Nagsago na siya. Hunter, psst. Saan tayo punta? Anyway, so sa passenger seat, nandito yung airbag natin. Tapos air vents, close, open. Tapos naiikot siyang ganyan. Sara lang natin yung pinto para malas yung ingay. Tapos meron tayong lagayan dito, glove box din. Nasa loob yung aircon filter natin. Tatanggalin nyo lang tong glove box.
Tapos dito lahat ng panel plastic din, pero textured plastic. Kahit sa sides plastic. Sa taas meron tayong visor dito na walang salamin, pero natatanggal siya dyan para kung gusto nyong ilagay sa gilid. Then sa side na to meron din tayong hawakan dito sa taas. So itong gitna na side, dito natin siya pag-usapan sa kabila. Punta muna tayo ng driver seat. So sa driver side natin, same lang doon sa passenger seat. Nandito yung lock, kung bukas ng pinto, tapos bulsa ulit, tapos lagay ng bote, yung speaker. Ang difference lang is yung lock, naka-central lock siya. So ayan, not sure kung kita, pero sumasabay lahat yan. Ito yung likod. Dito sa side na to ng driver seat, makikita nyo yung PSI ng gulong, yung recommended, pero nakalagay dito 32. Pero para sa akin, normally kasi ako lang or si Mrs. tapos kasama yung aso, yung karga ng espresso. So para sa akin medyo matagtag siya. So ginagawa ko 28 lang. Yung pang recline ng upuan, pang adjust din. So hindi pala na-adjust yung upuan natin pataas tsaka pababa. So forward, backward lang. Tapos seats, same lang sa kabila. Seat cover itong side na to, pero same lang siya na leather, cotton, tapos leather din yung sides. Pakita ko pala sa inyo, i-adjust natin to ng driving position ko, tapos upuan natin yung likod para makita nyo yung difference sa legroom. Adjust lang natin and punta tayo sa likod. So sa likod, makita nyo, medyo malaki din yung dinagdag sa legroom. So yun yung difference nila. And ayun siya. Ayaw pa rin niya lumabas. Diyan ka lang. Ha? So balik tayo sa driver seat. Upuan na natin. Simulan natin sa sides. So meron din tayong aircon vent dito na pwede nyo iikot, isara, bukas. Tapos ito, up and down, tapos left and right. Tapos sa taas meron tayong sun visor din na pwede nyo rin tanggalin. Ayan. Tapos meron tayong mic dito in case na nakakonect kayo dito ng phone sa infotainment natin and may kausap kayo, or si Siri or si Google, pwede dito. So responsive naman siya. Tapos meron tayo ditong dome light. Yan. Tapos rear view mirror. Tapos punta tayo dito sa manibela natin. So bilog siya. Hindi siya yung mga bagong design ngayon na padi. Then hindi siya na-adjust. So ito na yung fix na sukat niya or position. Tapos nandito yung para sa lights natin. Then para sa wiper, tsaka wiper fluid. So wala siyang iniikot kasi wala naman tayong wiper sa likod. Tapos mga buttons pang control ng infotainment. Ayan. And kung sa calls, pwede din. Tapos sa sides, nandito yung pang control ng side mirror. Tulad ng sabi ko kanina, nako-control yung side mirror. So powered siya. Tapos engine auto stop start. So ito yung functionality na I think mas common sa mga motor. Ito yung once na nag-stop yung andar ng sasakyan is mag-i-stop din yung engine. Pero once na binitawan mo yung brake, automatic mag-i-start yung sasakyan. So meron na rin siya dito. Pero normally, based na nababasa ko sa groups and ako, pinapatay ko siya. Kasi ewan ko, para sa akin medyo nakakailang na namamatay yung sasakyan during biyahe. Kahit sa motor, di ko siya ginagamit. Ito ay yung ESP, Electronic Stability Program, which is hindi nare-recommend na i-off kasi safety feature siya. Then ito mukhang pindutan pero matigas siya. So siguro abang kung gusto niyo magdagdag ng pindutan. Kahit ito matigas to, hindi niyo siya magagamit. Ito ibababa na siya. Tapos ito plastic din pala, mga plastic yan. Tapos ito synthetic leather yung sa loob. Kasi ito binilhan ko ng steering wheel na cover. Pero yung stock niya, synthetic leather. Then sa baba, syempre, AGS, wala, manual transmission siya pero walang clutch pedal, automated siya.
brake pedal and gas pedal. Tapos ito yung hilaan natin ng pambukas ng hood. Ihuli na natin yan. Tapos nandito sa kanto malapit sa pinto is yung bukasan ng likod. So hinihila lang siya pataas. Ito yung another way para buksan yung likod. Tapos yung gas, buksan natin yung gas mamaya, pakita ko rin sa inyo. Meron pala tayong dashcam dito pero ako na nagpakabit niyan. Walang dashcam na kasama si Suzuki Espresso. So ang difference din sa ibang sasakyan nito is nasa gitna yung dashboard natin, which is digital. Tapos sa baba yung infotainment natin na capable ng Android Auto tsaka ng Apple CarPlay pero wired. Tapos ito yung hazard. Tapos ito yung sinasabi ko na pangbukas and pangsara ng bintana. Ito yung sa driver seat, passenger seat. So pindutin nyo na pababa or pataas. Tapos sa baba, defogger, AC button, tapos kung anong fan number, tapos kung anong temp, tapos kung saan yung buga nung hangin. Tapos ito, binili ko lang din to para mas marami saksakan. Kasi ito yung dashcam, tapos meron ako ditong 4 electric fan sa likod pang charge, tapos merong pang charge ng phone na Android, tapos ako naka Apple, so meron ako ditong for connection ng CarPlay, Apple CarPlay na nako-connect mismo sa USB port. Tapos meron din bulsa dito, ayan, lagayan ng kung ano-ano. Tapos meron dito dalawang lagayan ng bote, pero since meron akong ganito, hindi ako naglalagay dito. More on ganyan lang din, mga connect kasi hassle kunin. Tapos shifter. Sa shifter, mapapansin nyo, since AGS automated manual, wala siyang park. So reverse, neutral, minus, tapos manual or drive kung anong gusto nyo, tapos plus. Tapos yung traditional na handbrake. Tapos lock ng seatbelt. So I think nadaanan na natin lahat. Lahat ng panel pala dito plastic. Buko dito na mukhang synthetic leather, malambot yung touch nya. So buksan natin. So ito yung itsura ng panel pagkabukas. Yan. So yun yung mga indicator. Kung gusto nyo isa-isahin, pause nyo na lang. Tapos ito yung infotainment. So start tayo. So pag nag-i-start, kailangan nakapress sa brakes. Hindi siya mag-i-start pag hindi kayo nakapress sa brakes. Sara lang tayo pinto kasi medyo maingay. So pakita ko lang mabilisan yung infotainment. So ang alam ko 7 inches siya. Fuel consumption ko simula nung nakuha yung sasakyan 16.5. Odo natin currently is 5,519. Tapos kung as of now, ang pinakatipid ko, ang alam ko is yung kagabi na biyahe ko, Binangonan to BGC then pabalik, 19.9. Tapos ito yung 7.5 na yan yung talagang standstill na traffic sa Taytay, kaya ganyan kababa. Pero kung titignan nyo, mataas pa yan compared sa ibang sasakyan. Tapos ito, papakita ko, pipindutin ko dito. Tapos tignan nyo, lalabas yung indicator dito. Ayan, yan yung sabi ko kanina na normally ino-off ng karamihan. Pero try nyo pa rin, kung bagong biling sasakyan nyo, try nyo pa rin para at least alam nyo na gumagana. Then pwede nyo siyang i-off dito, then balik nyo. Pero once na pinatay nyo yung sasakyan, tapos for example, tulad ko na gusto ko lagi siya naka-off, pag pinatay ko yung sasakyan, automatic naka-on siya. So every time nagagamitin kayo sa sasakyan, kailangan ko siya i-on. So medyo bumaba na yung menor. Buksan na natin yung aircon natin, medyo mainit kasi. Pag in-on nyo pala yung park light, ayan, napansin nyo, nag-dim parehas. Tapos ito, medyo maliwanag pero may lights yan. Pati ito may lights. At ito din alam ko meron. Ayan, meron, medyo maliwanag lang kaya hindi halata. Tapos yung headlight di halata dito, pero ayan, kita nyo ba,
Yan, yun yung headlight. So medyo yellowish yung stock, which is ganyan naman lahat ng sasakyan ngayon. Then I think yun lang. Ito pala nabili ko lang to so hindi to kasama, pero plastic to lahat. Tapos medyo makitid to. Ayan, ito salamin na to. Ayan o, yung nakataas na daliri. Salamin na yung part na yan. So hindi ako normally naglalagay ng gamit dito kahit mga papel, kasi nagre-reflect siya. Hindi ganun kita sa camera, pero nagre-reflect kasi siya sa salamin. So distracting para sa akin. Tapos yun lang siguro. Buksan na natin yung hood natin tsaka gas. So hila lang dito pataas. Okay, tapos sa hood hila lang din. Yung sa hood medyo matigas yan, so para hindi lang masira yung hilaan niya, hawakan nyo ng buo. Okay, so iyan muna natin bukas yung makina. So ito yung gas nya. So unleaded fuel only, so gas, hindi diesel. Tapos RON is 90. So para sa akin okay na yung 91 octane. Yun lang din yung ginagamit ko. So sa pagsara, yan, punta tayo sa hood. Sa hood, ito yung tunog nya. Saka bukas yung aircon, yan umaandar ng engine. Pakinggan nyo muna sa brake. So meron kayo maririnig na Logitech, which is normal sa aircon kasi yan. Kala niya alis. Nandito yung wiper fluid natin, which is mababa na yung akin. So pag nagre-refill dito lang. Yan. Tapos di ko pa to nabuksan, pero I believe nandito yung air filter. Tapos dipstick ng engine oil. Tapos lagayan ng engine oil. Tapos lagayan ng engine coolant, yung reserve nya. So medyo madilim, pero nandun yung reserve ng coolant natin. So medyo angulahan nyo lang kung gusto nyo silipin. Tsaka ilawan kasi madilim. Tapos lagayan ng coolant kung sa radiator, pero normally reserve naglalagay. Tsaka huwag nyo itong bubuksan kapag mainit. Tapos yun, yung matinis na yun, dito yun sa actuator ng AGS natin. So normal yun, lalo na kapag nagbubukas ng driver seat. Normally tumutunog yun kahit patay pa yung engine. Tapos tawag nito, brake fluid. So kita naman nandito yung max, minimum, pero normally bumababa yan kapag tumatagal kasi napupudpod yung brakes natin, dumadami yung fluid na kailangan sa baba. So bumababa siya, kaya bumababa din dito sa taas. Tapos syempre battery. Tapos ito hindi ko pa ito nabubuksan, pero I think fuse box to based sa mga locks niya. Tapos headlight na assembly. Ang alam ko H4, kung gusto nyo magpalit H4 na type. Pakinggan nyo muna ulit saglit. Tapos dito pala sa ilalim ng hood, wala siyang parang insulator. So kapag galing kayo sa biyahe, medyo ramdam sa taas ng hood yung init. Nakabukas pala yung headlight natin. So ayan, yung itsura pag araw, hindi siya ganun kaliwanag. Hindi ko sure kung nabanggit ko, pero yung ayan, yung hawakan ng pinto, yung bukasan is ganitong klase, hindi taas. Hindi siya yung mga bago ngayon na pinapasok yung kamay tapos hinihila. So ayun lang, hopefully wala akong na-miss. And kung may question kayo, lagay nyo na sa comments para try natin sagutin. Tapos wala akong ginawang review ngayon kasi walay ko siya na review yung mga nagustuhan ko tsaka hindi. Yun lang, patay na tayo sa sasakyan. Tayo aircon, ilaw. Tapos yun lang mga sir. Peace. Last pala, sorry. Wait, patay tayo. Okay na. Okay. Last pala. So keyless entry siya. Ito yung lock tapos unlock. Pero kita nyo naman, disusi pa rin yung start. So yun lang. Peace.
Sorry, last. Legroom, 5'9 na 5'10. Driving position ko. Ayan, hindi naman tama sa manibela. Kung gusto nyo i-adjust, pwede nyo pa ilayo para medyo lumaki yung legroom nyo. Ganyan. So, comfortable naman siya. Hindi naman tumatama sa manibela. Then, headroom. Ayan. Mas malaki siya kumpara sa likod. 5'9 or 5'10 height. So, yun lang. Last na yun. Peace.